atleta. Ang pangalan niya Pedro. Yan. Itong si Pedro, tawag dito, sobrang galing na gymnast. Gymnast, okay? Ngayon, napunta siya sa circus. Alam niyo yung circus? Hindi niyo alam? Circus. Okay, circus. Yan. Alam niyo na yung mga pictures sa, imagine niyo na sa circus. Ngayon, itong si Pedro, pinatawid nila sa wire. Ay, wire, yung wire. Mataas. Oo, mataas. Sobrang taas, mga 30 feet. Tapos pinatawid nila. Sabi nga, magaling na gymnast to. Itong si Pedro, habang tumatawid siya dun sa ay mga tao, ang galing. Lahat papabili, ang galing ni Pedro. Sunod na raw, sabi niya, mas matindi pa yung kaya niyang gawin. Habang tatawid siya, sumasayaw. Oo. Don't stop believing. Sumasayaw. Habang nakaano siya sa wire, yung mga tao mas pa, ang galing ni Pedro! Kayo ba? Pag ganun kagaling si Pedro, mapapabilib ba kayo? Yes! Naman isipin mo, unang tawid niya, lakad, sunod na tawid niya, sumasaya, pero habang tumatawid siya, may mga lumalabas sa kwarto. Oo, hindi ko alam kung iihi, o hindi na babalik yan. Oo, ganun yung kwento talaga, kasama sa kwento. Mga tumatayo, no? Nasa gitna, tumatayo, habang si Pedro. Sabi nga, kala ko ba si Sir Arnel yung doon? Tapos, dalawa palang papangit. Ganun nga, kaya naglalabasan na sila. Sabi ng mga tao, mas may pa dyan, mas may matindi pa siyang ipapakita. Sabi, sumunod naman, naka-bike. Nag-bike siya doon sa sa wire. Oh, ngayon, natawid niya yun habang sumasayaw na. Don't stop believing. Ang galing lahat. Pala pa kayo si Pedro naman. Pala pa kayo. Eto ngayon, sabi nung tawag dito, yung mga nakakilala sa kanya, mas may matindi pa dyan. Yung unicycle. Alam niyo unicycle? Isang gulong lang. Tapos tatawirin niya yun. Yan na ngayon, dahan-dahan niyang tinawid. Tapos, don't stop believing. Ayun, natawid niya. Ngayon, pag ganun yung upline mo, ganun yung company kagaling, maniniwala ka, hindi. Maniniwala kang ikakayaman mo, hindi. Ngayon, tanong, naniniwala hindi? Okay. Since naniniwala kayo, ito ngayon yung ito yung maganda. Isasakay kayo ni Pedro habang tatawirin niya yon. Sasama kayo, hindi. Na nakabike lang siya. Na sumasayaw. Ayan, nagdududa na kayo, di ba? Yan yung sinasabi ko. Minsan madaling sabihin na naniniwala ka pero pag ikaw nandoon na, pinagdududahan mo na yung sarili mo. Correct. Madaling sabihin na naniniwala. Pero pag ikaw, part na doon, ayaw mo na. Sinong niloko mo ngayon? Kami? Sarili mo. Hindi upline mo, sarili mo. Correct. Hindi company, sarili mo. Hindi ako, sarili mo. Walang iba kung hindi ikaw. Nobody but you. Sabi niya, nobody but you. Pero, totoo naman, may mga bagay na minsan kahit yung opportunity nasa harap mo na, parang feeling mo, hindi pa ito, because hindi ka lang naniniwala na kaya mo. Yes. Let's go back to the very beginning. Yung ikaw nag-join, naalala mo pa ba? Yes. Yung ikaw nag-join sa AIM Global, nag-invest ka, naging part ka ng company, bumili ka ng package, naniwala ka ba na yayaman ka? Yes! Hindi naniwala, taas ang kamay! Do you sure? Yes! Pero bago ka naging part ng kumpanya, bago ka naging member, hindi ba ang tagal mong niligawan ka ng upline mo? Yes! Makasabi ka ngayon na naniniwala, pero kung aalalahanin mo, hindi ba ang tagal kang pinalo up ng upline mo? Sino dito yung may isang buwan bago nag-join? Taas ang kamay. Sige, taas ang kamay. Tanong natin, Sir Perry. Ang tanong, nahihirapan ba kayo mag-recruit? Ngayon, nahihirapan ba mag-recruit? Hindi. Let us be honest. Huwag niyo akong lokohin. Ito walang... Mahirap bang mag-recruit? Sino yung nahihirapan mag-recruit? Taas ang kamay. Yan. May tawag kasi dyan, Sir Perry. Sige. Ang tawag dyan, karma. Kasi pinahirapan niyo yung upline mo di ba? Ang tagal niyo bago sumali. Oo. Kaya pag nangyayari sa'yo, nakakarma ka lang. Pero that doesn't mean, hindi sasali yun. Nakakarma ka lang. Yan. Pero,
Going back kanina, sino yung mga inabot ng isang buwan bago nag-join sa Aim Global? Taas ang kamay. Isang buwan. Sino yung umabot ng 6 months bago nag-join? Ay, hindi naman ako. 3 months. 1 month. 3 months bago nag-join. Sino umabot ng 1 taon bago nag-join? More than 2 years bago nag-join. More than 3 years bago nag-join. Saan? 18 years? 18 years? Parang pitos ka pa lang nung nirecruit ka? Ano yun? Pinagbubuntis ka ng nanay mo, anak, magpipikin ka na ba? Magniniko tayo bukas. Ganun ba yun? Pero going back, bakit ka humindi? Tingnan mo po ito ha. Maganda ba ang kumpanya? Yes! Maganda ba ang produkto? Yes! Maganda ba ang marketing plan? Yes! May yumaman ba sa negosyo na ito? Yes! May mga nakabili ba ng kotse? Yes! May nakapag-travel? Yes! May savings ang mga tao? Yes! Nakabili ng bahay? Yes! Eh bakit ayaw mo pa rin mag-join? Lahat maganda eh. Pero nung tumingin ka sa salamin, anong sabi mo? Ay, pangit. Bakit ayaw mong sumali? Because bumabagsak sa salita na ito. Hindi ka naniniwala, nire-reflect mo, hindi totoong produkto, eh maganda. Hindi pangit ang kumpanya, pero 18 years na. Pangit ang networking, pero ang daming yumaman. Pero bakit hindi ka sumali noon? Because wala kang tiwala sa sarili mo. Pag wala kang tiwala sa sarili mo, ang reflection niyan, ang defense mechanism, ang sasabihin mo, nagdududa ka. Ang English ng duda, meron kang doubt. So, bakit ka tumagal ng 1 year, 2 years, 3 months, 1 month, 1 week bago ka nag-join? Kasi, meron kang pagdududa. Tama po ba? Sino yung mga nagduda noon bago mag-join? Eh bakit nandito ka na? Eh bakit nandito ka? It only shows na hindi lahat ng pagdududa mo tama. It only shows na hindi lahat ng inisip mo negatibo ay tama. Because kapag tinanggal mo yung negatibo at pagdududa at sinubukan mo, marirealize mo, maganda pala. Maganda pala ang Alliance in Motion Group. Kamukha nang nangyari kay Sir Bong. Sir Bong, kwento mo nga, sino yung nag-imbita sa'yo? Pero pinagdudahan mo naman. O, nag-imbita sa akin, pangit. Number 1. Bakit tumatawag? Totoo naman. Pangit. Pangit talaga siya. Pangit din ang ugali. Oo, pangit din ang ugali. Pinagdudahan ko. Normal naman magduda sa umpisa eh. Tama. Pero wag kang tawag dito, wag kang magdedwell doon. Parang sa problema, di ba? Ang problema pagdaraanan natin, tama? Eh kaso tinambayan mo, kaya hindi ka makalabas. Tama? Sabi pagdadaanan mo. Ganun din ang duda, dadaan tayo sa duda. Okay? Pero what if yung duda, pagdudahan mo rin? Halimbawa, baka hindi ko kaya yan. Eh kung kaya mo. Baka hindi para sa akin yan. Eh kung para sa'yo. Baka hindi ako yumaman dyan. Eh kung yumaman ka, sa kakabaka mo, nagmumukha ka ng kalabaw. Para sa akin ba to? Kaya ko ba to? Di, ang ba to? Bukal na, bukal ka na lang. Diba, yung duda normal sabi ko nga. Yun nga lang, nagdudwell ka doon. Gets nyo? Yes. At hindi ka yayaman. Kailangan ko lang gawin yan, ha? Para umalis yung mga masasamang spirito na bumabalot dyan sa mga ulo nyo. Yan. Kasi tawang-tawa na ako sa'yo, kung gano'n no? Unti-unti nawawala yung kaluluwa eh. Malapit ka na sa pangarap mo, tinutulugan mo siya. Kung pagod ka, pagod din ako. Diretso nga puyat namin eh. Tapos dito tinuturuan kang yung maman, tutulugan mo ako. Sabi Sir Perry, malaki ka magkano?
kanina, gano'n na. Parang pinipitik yung kaluluwa eh. O, kawa ako eh. Kung pwede lang tulungan ko yung ulo niya. Tukuran ko kaya nito. Alam niyo, meron akong advice sa inyo. C24 para hindi kayo makatulog. Oo. Pero huwag niyong inumin. Tanggalin niyo sa kapsule. Budbud sa mata. Buong NDO, gising kayo. Mulat na mulat kayo. Ha? Yan. Yan yung tinatawag na sacrifice. If you want to become rich, magsakripisyo ka. Tama. Pag magandang training, naalala ko Sir Perry, ganyan din ako eh, ganyan na ganyan. Hantong. Oo. Ganyan ako. Alam mo yung mga manok na gano'n-gano'n, no? Ang bilang. Kaya ganyan na. Kailangan tinatawin. Ang ginagawa ko, kinukurot ko yung sarili ko. Totoo yun. Kasi bakit? Importante yung maririnig mo eh. Tapos hindi mo bibigyan ng halaga. Ibig sabihin, lahat ng maririnig mo dito dapat may value. Alam mo minsan, kaya hindi tayo nag-excel, hindi mo binibigyan ng value yung pinunta mo dito eh. I don't know, baka yung ipinunta mo dito dahil may crush ka lang. Diretsahan tayo. Totoo yun. Dapat ang pinunta mo dito para matuto. Dapat kondisyon ka. Kasi kakabago ng buhay mo eh. Ha? Nagdalayin lang sa inyo. Ginigigil mo si Sir Bong eh. Gigil ako eh. Kasi sayang yung ipinunta mo. Namasahe ka, na-traffic ka, naamoy mo yung baho ng katabi mo ngayon. Di ba? Lahat yan sacrifice. Tapos tutulugan mo lang. Dapat may value. Yun yung point ko. Nagtagal tuloy ng muta para hindi makita. Sorry ha, hindi. Kasi kailangan lang natin gawin ko minsan yun. Kasi Oh, panggising ba? Panggising. panggising. Kasi kailangan talagang magising lalo pag pangarap ang pinag-uusapan dito. Kahit tanongin niyo yung offline nyo, ang sasabihin lang niyan, di pwedeng tutulog-tulog. Alam mo bakit ganyan yan? Kasi hindi nakakondisyon minsan ang isipan Isip. natin. Kaya ka umatan dito, wala kang pakialam sa katabi mo. Kasi ang nakasalalay dito pangarap mo sa sayo at sa pamilya mo. So ibig sabihin, you have to give value sa maririnig mo. Kasi kami binibigyan din namin ng halaga. Nagpe-prepare kami, hindi nyo alam kung paano preparation namin dito. Oo. Alam nyo ba dito, hindi physical ang labanan dito eh. It's about mental. Hindi nyo alam kung gaano katap ang ano namin dito. Alam bakit? Kasi ramdam namin kung may negatibo nag-iisip dyan, kung hindi naniniwala, ramdam namin yun. Lalo ako ha, Sir Perry, 21 years na akong trainer. Kahit hindi mo sabihin sa akin, ramdam ko kung meron kang, ano tawag doon? Yung kumukontra ka sa Oo. sinabi. Negative. Negative. Ano yung tsura ng negative, Sir Bong? Pangit. Natural, di ba? May negative pang maganda ko. Hindi, pangit talaga yan. Oo. Pag sinabing negative, hindi binibigyan ng value yung binibitawan dito. Yung training. Negative. Kasi kung bibigyan mo ng value yan, lalabanan mo eh, makikinig ka talaga eh. As much as possible, bibigyan mo ng oras, makikinig ka. Bakit? Siyempre, hirap ka na nga sa buhay. Diba? Dapat para mapaikli yun, di attentive ngayon. Okay. Kasi lahat tayo nagbibigay lahat tayo ng effort, ng time, tama? At importante sa akin yung effort. Kasi kung walang effort, walang lalandingan yung airplane. Tama? Alam mo, mahina wifi talaga. Mahina. Overloading talaga. Dati mabilis naman ang connection. Oo. Ngayon, mahina. Mahina. Hindi nagbayad yan. Hindi nagbayad ng wifi, mahina ang connection. Oo, tapos malakas pa kumain sa hub. Malakas kumain sa hub, walang namang prospect. Pagdating sa training, tutulog-tulog. Pag sa hub, kainan na. Oh! Pag tinanong ni Angkline, kumusta yung training sa office? Power! Grabe! Yung pala ano tulog. ginawa mo? Yung pala power nap. Power na. Tapos kung makakape. Naku, maya. Oh, diretsahan tayo. Karamihan naman sa inyo dito, nasa hub eh. Sino may mga nasa hub dito, taas ang kamay? Oh, majority. Ayan. Kaya ka tutulog-tulog ngayon, nag-ML ka pa kagabi. Ah, hindi yun. Ha? TikTok ka pa.
Dami makikita, sayo. Yung kakaganon mo, swipe up, naku, hindi mo alam sa oras na pala. Minsan nakakasawa eh, pupos nila, tayo. Kala mo butiki naman yung katawan. Imbis na lumataw sa di ba? Kaka-recruit, TikTok ng TikTok. Tama. Ay, paano mabutiki? Diretsahan tayo guys. Alam nyo bakit ko alam yan? Sus, lockdown, ako umiikot sa hobby. Alam ko sitwasyon sa hobby. May magkukumplain pa siya, alam mo, walang kape. Ano yung St. Peter's para magsilbihan ka ng kape? E dito ka kumataw St. Peter's, di ba? Sisilbihan ka pa, may sopas pa mamaya yan. May kemi umataw ka doon, tabihan mo yung bangkay, doon ka umataw. Dito power, grabe, tignan mo to, pinagkakakita. Yaman ka. Alam niyo bakit ko sinasabi? Attitude yan. Tama. Pag hindi maganda attitude mo, humanda ka, hindi ka yayaman. Bakit? Kasi Sir Perry, lagay mo. Yung pagdududa na yan, makokorek yan kapag tinama mo yung attitude. Yan. Kasi ang pagdududa, it's an emotion. Parang ganito, minsan masaya ka, minsan malungkot, minsan excited, minsan hindi. Ganon din yung pagdududa. Yung parang nararamdaman mo, yung parang may gut feeling ka pero hindi ka sure kung tama o mali. Tama po ba? Dahil yung pagdududa mo, totoo ba o hindi? Yayaman ba ako o hindi? Diba? Legit ba o hindi? Diba gano'n naman tayo? Kahit umorder ka online, yan lagi ko nang pipitik eh. Nagdududa ka. It's an emotion. Nararamdaman natin. Pero the more na yung nararamdaman mo ay inaalagaan mo, yung nararamdaman mo, nadidevelop, ang attitude mo, nagiging negative. Tama po ba? The more you think about doubt, the more na nagduda, nagiging negative ka sa isang bagay. Whether na sa isang bagay, sa isang kumpanya, sa isang opportunity, o sa isang tao. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang yayaman yan? Ganun lang yan eh. Mukhang yayaman o mukhang yayako? Mukha bang yayaman yung katabi mo? Mukha bang payaman yung katabi mo? Eh bakit mo inurong yung bag mo? Nagdududa. Sabi sa po mo, tingnan mo yung katabi mo. Inuna yung bag eh, bago tingnan. Well, kasi minsan, yung pagdududa na yan, the more na iniisip mo kahit anong bagay. Sa relasyon nga, ganyan, di ba, Sir Bo? Oo naman. Bakit naghihiwalay ang isang mag-couple? Duda. Dahil nagsisimula sa duda. Sino kasama mo kagabi? Hindi lang yun. Mahal kita. Pinagdudahan ka agad. Ganyan eh, di ba? Kaya kasi yung tsokolate. Di ba? Mas ka na. Tsokolate. Yung mga duda na ganyan, hindi talaga nakakatulong. Kaya if you want, hindi naman natin maalis yan. Kasi emosyon natin yan eh. Minsan pipitik. Kahit nga member ka na, nagdududa ka pa eh. Yes. Di ba? Minsan dumadating sa point na nagdududa ka. Pero paano mo makokontra yung pagdududa? Pag dinevelop mo yung tamang attitude mo sa negosyo natin. Kasi walang yumaman sa mundo na negative ang laging iniisip. Correct. Walang yumaman na lahat na nakikita is pangit. Walang yumaman na lahat na nakikita problema. Anong nakikita? Anong iniisip? Positibo, magandang mangyayari, at yung magandang solusyon sa problema or sa challenge na kinakaharap. Di ba, Sir Bo? Attitude ang kailangan. Ano mo mapapayo mo dyan, Sir Bo? Speaking about that, Sir Perry, number 1 yan, yung maling reklamo. Ayan. Reklamo sa upline, reklamo sa company, reklamo sa produkto. Sa produkto, reklamo. Sumasabay ka kasi sa mga tinatambak ng lupa sa sa Manila Bay. Reclamation. Marami kang reklamo. Ayun pala English ng reklamo. Why are you reclamation today? Huh? You should be positive.
Ayan, katulad ng Universal. Ang haba-haba ng pila, di ba? Ano? Totoo, di ba? Ako mismo kami, kaya inaayos na namin pila eh. Ang haba-haba ng pila, kala ko VIP, bakit kaya yan? Ay, meron pang isa. VIP! Pila kami dito, basta oras na. Yun yung sinasabi ni Sir Grabe. Benny na, but if you think positive, instead of dwelling on a negative, mag-isip ka na lang, ang saya-saya eh. Di ba? Eh ano kung ang haba ng pila, eh ang dami nga, natural mahaba. Kaysa nung pumunta ka dun sa ibang kumpanya, ang ikli ng pila, hindi naman yung mayaman. Hindi nun talaga yung laging may problema. Yun nga lang, ang titignan natin, solusyon, hindi yung reklamador ka. Yes! Attitude! Attitude problem yan eh. Kasi pag hindi tama yung attitude mo, mapapansagan ka. Attitude na. Yung may attitude. Sino dito yung, let's be honest to each other. Sabi ko nga, yung emosyon, minsan positibo, minsan negatibo. Tao lang naman tayo eh. We tend to commit errors. Sino dito yung nasubok ang attitude last anniversary? Sino dito yung... Okay lang, in-enjoy ko talaga. Dalawa kasing aspeto yan. In-enjoy ko talaga. Yung isa nakikita, haba ng pila, ang tagal ng ganito, ang tagal ng ganyan. Yung iba naman, yes, may concert. Yes, 4.2. Yes, 1.9. Ako mananalo ng 100,000. Ako mananalo ng 1 million. Pero yung iba, buisit na pila to, kanina pa ako dito ah. Ang positibo, nakikita yung bagay na yon, pero ang pinili, mag-enjoy. Yes, ganun. Ang negosyo, tinitingnan. Ang celebration, ine-enjoy. Ang sarili, na doon sa sitwasyon na masaya. Pero may mga negosyante na kasama tayo noong June 9, ang pamewang hindi na matimpla. Ganun na. Hindi ko alam kung Attitude. hindi ko alam kung tama yung nasalihan ng kumpanya. Kasi ang pangalan ng kumpanya natin, Alliance in Motion. Pero yung nasalihan mo, Alliance Emotion. Naminig. Alliance, emosyon. Emosyon yan eh. Di ba? Madaling mainitin ang ulo. Ayan. Yeah, di ba? Kami inaayos namin yung pila. Reklamo pa, inaayos na nga, nagreklamo pa. Siya nung haba ng pila, ano sabi ko? Gusto mo kunin ko na yon. Yung hindi pa luto, makakauwi ka na. Kainin mo na ka. Ang daming reklamo eh. May nagsabi nga sa akin, Sir Bong, grabe sir yung pila. Alauna na, nakapila pa ako. Sabi ko, seryoso? Tapos na yung program, nakapila ka ba? Sabi ko sa sir, gusto ko matikman yung matchin eh. Sabi ko sa kanya ganito, tingnan mo to. Kung leader ka, pwede mo namang hinayaan yung pila. Nag-enjoy ka sa program. Kinabukasan, pumunta ka ng office, walang pila sa matchin. Pero pinili mo na pumila, mabwisit, at hindi maintindihan ng program. Pinili mong mabad trip. Pinili mong maging negative because ang thinking mo, binayaran ko to eh. Libre to eh. Kailangan ko maklaim. 69 lang yan. Pinagpalit mo sa buong gabi na masaya. Cast aside yung food. In the last 18 years, kahit tanong nyo yung mga apply ninyo, ito ang pinakamaiksik at pinakamasayang program na ginawa ng Alliance in Motion Global para sa buong community. 3 hours lang ang program natin. Yung 3 hours, dire-diretso. Walang patid, concert para sa inyo. Hindi ba ang saya? Yes! Pero pinili mo mabwisit. Buwisit na pila to, kanina pa ako dito. Alam mo yan, Sir Perry, patunay lang yan. Patungo sa pangarap mo, wala kang patience. Patience talaga, Kasi pa yung patience. hospital, maraming patience. Ikaw, wala ka patience. Kailangan talaga ng patience, guys. Dapat ganun. Kasi pag may goal ka, may pangarap ka sa buhay, hindi madaling makuha yun. Tama. Si Joseph Lin, kumita man yan ng 8 million, 10 million. Eh, ano yun eh, yung pinagdaanan niya, hindi mo nakita kung gaano kahirap. Correct. Kami ba nakita yung pinagdaanan namin? Nagne-network ako na nilalakad ko ang Green Hills hanggang Upper Bikutan. Atin ang training. No, nag-start ako. Kasi doon yung trabaho mo dati, Sir Bong. Kasi sweldo ko ang liit-liit. Wala, ibig sabihin,
enough para mabayaran yung tinitirahan ko, makakain, pero wala kang naiipon. Kaya lang, sabi ko, sumali ako sa network marketing simply because may pangarap ako. Hindi habang buhay, ganun magiging buhay ko. Kaya I need to sacrifice, attend ng training, uuwi, maglalakad, Green Hills to Upper Bicutan. Natural, hindi nyo alam yun, wala kayo dun nung naglalakad ako. Kung nandun ka sana, nagtahanan kita, hindi ako naglakad. Kasi nagdududa ko, natural, ako lang mag-isa. Kinikwento ko lang yun, hindi para lokohin kayo. Ano makukuha ko? It's true, totoo naman. Sinasabi ko yung realidad na nung nag-start ako, yung hirap na dinadanas yun, baliwala yan. Yun nga lang, yung patience nyo kasi masyadong maikli. Kung hindi may, dyan, test, ano to eh, dito makikita kung talagang makukuha mo yung pangarap mo, pag mahaba ang pisik mo. Tama. Ang daming sacrifice na mangyayari. Isipin mo yun, tapos maglalakad ka sa ferry. Isipin mo yun, gutom. Tingnan mo yung lalabanan mo. Gutom. Diba? Gutom, sakit ng ulo, sakit ng binti. Sakit Ay, ng tiyan. 40 pala sa ferry. Dalawa, binti, 40 yun. Oo, Sakit ng 40. Oh. Lalakad ka, isipin mo yun. Tapos mag-isa ka ng lalakad. Alam nyo, good enough for you kasi may hub karamihan sa inyo, nandyan si Upline. Pag napanghinaan ka ng loob, may tatapik sa'yo. Diba? Think positive, power lang. Eh ako naglalakad, galing ka sa training, power. Nung mag-isa ka na, powder. Ibig sabihin, sinong magmomotivate sa akin? Sarili ko. Habang naglalakad ako, tumutulo yung mga luha ko, uhog ko at luga ko. Binubulungan ko sarili ko, ngayon lang to. Ibig sabihin, walang pwedeng mag-motivate sa'yo kung hindi sarili ko. Hindi upline mo, hindi si Joseph Lim, hindi company, hindi ako, ikaw. Useless kami kung hindi mo i-motivate yung sarili mo. Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Totoo kasi. Totoo naman. Kung pwede ko lang, iparamdam sa inyo yung nararamdaman ng puso ko, gagawin ko. Kung pwede ko lang sabihin sa inyo lahat ng nasa isipan ko, gagawin ko. Kung pwede lang sabihin sa inyo, lips to lips na yun. Naiintindihan nyo ba ako? Minsan hindi nyo naiintindihan bakit ganito magsalita. You know, galing din ako kung nasaan kayo ngayon, yan ang pinanggalingan ko. So kung gusto mo makapunta rito, yung sinasabi ko, daanan mo. Sakripisyo. Sakripisyo ka. Akala nyo pa, tumayo lang ako dito. Katulad nyo rin ako, umattend din ng training na puyat. Nakapod, ganyan, may pestawan din na kulay pink sa likod. Para lang ako takas, ganyan na ganyan. Para maramdaman nyo na yung kalagayan nyo, ganyan din ako dati, pero hindi habang buhay, dyan ka! Hindi habang buhay mahirapan ka, hindi habang buhay mapapagod ka, mapupuyat ka, lalabanan mo yung antok dito sa training. Pagdaraanan mo lang yan. Darating yung time tatayo ka rito at mag-share ka rin, i-point mo yan. So anong point? Kailangan mo lang pagdaanan. Yung hirap, yung pagod, yung discouragement. At iwasan nyo pag napaghinaan kayo ng loob, hahanapin nyo yung kasama nyo na napaghinaan na rin ng loob. Maraming ganyan, di ba, sa hub? Brad, alam mo, parang gusto ko na mag-quit. Ganito, Sir Bong. Ganito, Sir Bong. Nasa hub, lalapit. Bro, kumusta ka na? Wala ka ba napapansin? Parang walang nangyayari, ano? Bro, mag-quit na tayo. Ako yung apply mo ngayon. Teka lang, bro. May kilala pa akong isa eh. Medyo nangihina na rin yun. Tara, napitan natin. Napitan natin. Ganon, di ba? Totoo hindi? Iwasan yung panghinaan ka ng loob, iwasan yung mga ganong tao. Negative ka na nga. Nag-recruit ka pa. Para kang nalobat yung cellphone mo, ikinacharge mo sa lobat din ang power bank. Tanga! Pag nilolobat ka na, panghinaan ka ng loob, hanapin mo si Upline na strong. Upline! Pa-charge naman ako na panghinaan ako ng loob.
Pag wala si apply, pumunta ka sa palengke, bumili ka ng saging. Yung lakatan mo lang yung loob mo. Aba, mukhang malaki-laki benta ng saging bukas ha. At bumili ka rin ng langka. Lang karapatang sumuko sa mga pangarap mo. Sa pamayan mo palang papaya. Papaya ka bang nakawin ng mga pangarap mo? Ganyan din yung mga sigaw naman ng quit na. Siguraduhin mo pag sumigaw ka, real, totoo. Ikaw naman. Oh, mag-quit ka ba ba? Mag-quit ka ba ba? Eh, intindihin niyo yung emosyon ni Sir Bong. Kasi yung pinaglalaban nyo ngayon, minsan din namin pinaglaban. Hindi kami sumuko at nakatawid ka. Kasi may ganun eh. Kailangan mong tumawid doon sa part na yun. Kasi pag hindi mo natawiran yung part na yun, habang buhay ka maghihirap because pinili mo magstay doon. So ngayon nandito ka na sa A-Global, sabi nga eh, sabi ni Sir Jan, nandito ka na lang din, itodo mo na. Dapat ang commitment mo lagi 100%. Naambunan ka na rin Diba? magpaulan. Paulan ka na. Nabasa ka na eh. Oo. Patay na kung patay. Laban mo laban. Oo. Galit na galit eh. Eh paano hindi magagalit? Sayang yung effort na ginagawa mo. Iniiwan mo yung mahal mo sa buhay sa probinsya eh. Nandito ka para manlukuhin mo lang yung oras. Eh di umuwi ka na lang. Oo. Anong ginagawa mo rito? Ang tagal mo na sa hub. Akala mo yung hub bahay ampunan? Totoo, sino nagpapakain? Sponsor mo nasa abroad. Eh, may pamilya rin yun. Sana kumakain doon, anak niya. Ikaw pinapakain. Di ba? Tapos nakakasampung extra rice ka pa. Tapos isa lang marirecruit mo sa isang buwan. Magre-reklamo ka pa. Ay, sus. Ilang kabang bigas na nasa. Pag naubos ang bigas sa isang kaban, ikaw na ang papasok mo sa sako. Nakainis talaga, honestly. Eh, yan na may realidad na nangyayari ngayon. Tama po ba? Yes! Yung pumasok ng hub, payat. Oo, Paglabas, ang taba. Pucha. Buti sana kung mataba eh. Hindi, matabang mataba. Instead na yung DTC yung tumataba, siya yung tumaba. Pucha. Ay, nako. Attitude, kayo say attitude. Attitude! Kailangan mong itama ang attitude mo. Sabi mo sa katabi mo, please have the right attitude. Please have the right attitude. Tanungin mo ako kung bakit. Kasi ayaw mo namang sumama sa pangit na ugali. Ayaw mo namang sumama sa kaaway mo. Ayaw mo namang sumama sa taong hindi mo pinagkakatiwalaan. Because at the end of the day, no matter how many products you sell, no matter how many package you sell, ang negosyo natin, tao sa tao. Ang pinapadami natin, tao. Pinapalago natin, tao. Ang pinapalaki natin na organization consists of tao. So kung pangit ang ugali mo, nagtataka ka bakit wala ka pang recruit, nagtataka ka bakit nawawala yung mga downlines mo, kailangan tumingin ka sa salamin, mag-self-reflect ka muna. Kumusta ba yung attitude ko? Ako ba may tamang attitude? O ako ay may attitude na? Hindi po ba? Kasi ang pagnenegosyo sa network marketing, hindi lang puro recruitment. Kailangan tumatagal yung mga taong nare-recruit mo at inaalagaan mo. At pag tumingin ka sa salamin, ibang nakita mo, tumakbo ka na. Wak-wak na yon. Wak na! Ibig sabihin minsan, you need to look at the glass para makita mo, ano ka ba? Ano ba yung worth mo? Ano ba yung halaga? Ano ba yung value mo? Diba? Kasi karamihan sa atin,
na natatak sa ating mga isipan mula pagkabata, wala kang kwentang anak. Di ba? Galing. Hanggang ngayon, nakatatak sa isipan nyo. Kaya ngayon, yun yung ipinapamuhay mo. Kaya yun yung tatanggalin natin ngayon. Tama. Di ba? So, paano mo ma-develop yung tamang attitude? Kailangan makikinig ka kay upline. Yes. Can you say, thank you, upline? Tingnan nyo. Tingnan mo yung upline mo. Upline. Tingnan mo yung upline mo. Sabi mo, upline, salamat! Sige, mag-thank you ka! Sabihin mo, upline, I love you! Ha? Parang iba yung narinig ko ah. Kailangan mong maging thankful sa mga taong tumulong sa iyo sa negosyo nito. Because if you don't know how to look back sa mga taong tumulong nung nagsisimula ka, paano ka mag-look back pag meron ka na? So, as you start the business, practice humility and stay humble. Kasi mahirap maging humble pag meron ka na. Kasi sometimes success grows up to our head. Pero kapag ang sarili mo, sinimulan mo yung practice ng negosyo mo with humility, the best practice is magsimula nang wala ka pa. Kasi if you start being humble nang wala ka pa, habang lumalaki ka at nagiging successful ka, you're still rooted at alam mo sa sarili mo, kailangan mo maging humble. Kasi yung iba, sasabihin humble daw sila, pero wala namang pumapalakpak pag ina-awardan sila. Bakit? Ang daming galit. Naging successful ka nga, yumaman ka nga, global ambassador ka nga, yung palakpak naman sa'yo, ang sama ng tingin. Pangit na upline yan. Wala naman tinulong sa grupo ko yan, push up lang yan. Oh, Diba? Pinakain niya ako. Isang ganun kong hati pa kami ng kapit ko. Kala niyo, hindi ko alam yan. Eh, mini-message sa akin din, mga taga. May picture pa. Oo, may picture pa. Sir Bong, alam mo ba? Diba? Yung bilis, dinaing ni Upline. Bilis na dinaing pa! Grabe, cruel to animals na yun. Ang daming, honestly, ang daming ganyan na problema or complaint sa mga hubs about the meals. Ikaw ba, Sir Perry, anong paborito mong meal sa buong araw? Ako? Ba't ko sumasagot? Perry din ba pangalan mo? Marites, kasi mga ganyan Marites, hindi mo kinakausap, dagdag ng dagdag, sapat ng sapat. Ayan. Siyempre, fried chicken. Ako ang paborito kong meal, gis meal, 20 meal, 30 meal, Huwag mo lang literal nakakainin, nabubula bibig mo. Marami kasing ganyan na complaint sa hub, yung minsan 1 meal lang per day, may makausap ako, isang hub, 2 meals per day, hindi po. Sabi ko naman, hindi naman actually obligasyon ni upline yan. Obligasyon mo yan sa sarili mo. Hindi ka pumunta dyan sa hub para lang pakainin ka. May pamilya din ang upline mo, yun ang iisipin mo. Correct. Kung ayaw mong ganyan maranasan, humataw ka, lumabas ka para gumanda buhay mo. Correct. Diba? Ano? Pangarap mo habang buhay, diyan ka na lang sa hub. Correct. Tsaka yung hub na yan, isipin nyo ganito. Sino dito nakakita na ng manok? Sino dito nakahawak na ng sisiw? Oh, para kang sisiw na nandun sa hub. Eh kung pinapakain ka ng upline mo, ibig sabihin, tinutulungan ka lang yan lumaki. Pero kapag hindi ka lumalaki, hindi na kasalanan ni upline mo yun. Kasi you chose not to grow. Tama po ba? Uy, siyempre, ingatan mo yan. Baka dibdibin nila, may nagdibdib yan. Kung hindi ka na lumaki, happy, may nagreklamo sa akin. Nagreklamo sa akin. Grabe ka naman magsalita. Literal, Kinomplain ko po, no? Ma'am Donna, meron pong trainer tayo. Grabe po yung magsalita. Hindi na raw po ako lumaki. Kaya ako, sagot ko naman, dapat nga proud ka. Pag sinabing maliit ka, kasi ginamitan ako ng magulang ko ng nanotechnology. Hanggang na pala, no? Hindi, totoo yan
kasi ngayon ang technology medyo kakaiba na. So pag maliit ka, sabihin mo, saan ka pinaglihi? Nanotechnology. Hindi, tsaka maging proud ka kasi ganyan ka kinreate ni Lord. Correct. At walang nakakapuwing na malaki. Nasubukan mo na napuwing ka ng hollow block? Kung ano yung ginawa sa'yo ni Lord, be proud. Tama. Huwag mong ikakahiya yan. Yes! Oo, totoo yun. Be proud. Oo. Ah, Cute ka. Thank may you. tsura ka naman. Sino yung nag-thank you? Thank you. Oo. Hindi, cute ka. Kailangan tagapin. Ba't ang liit ng ilong mo? May mga ganon, di ba? Sabihin mo, tanga, design yan. Sabi, paano naman sir bang yung, bakit ang laki? Kumalat lang. Ikaw naman, judgmental ka masyado. Nakakatawa. Bakit biglang may humahawak sa ito? Sabi, kumalat lang. Tingnan lang, ipulit ko. Minsan natatawa tayo, pero totoo yun. Huwag mo ikahiya yung kinreate sa'yo. Tama. Tama. Palakpakan niyo naman yung mga sarili niya. May purpose si Lord, bakit ganyan ka? Correct. May purpose si Lord yan. Oo. Tsaka hindi naman porket ganyan yung itsura mo, walang magmamahal sa'yo. Minsan nga lang, maling tao. Totoo yun. Oh. Minsan kasi ang aga mo romantic. Hindi naman ako accepted dun. Ganun din ako, aga kong lumandigan. Ay, sus. Okay lang yun. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, walang aksidente. Bakit ka pinanganak ng mahirap? Hindi aksidente yan. Kinreate ni Lord na ganyan ka. Correct. Kasi alam niya naman kung ano magiging ano mo eh. Magiging buhay mo, yung bagyo mo. Ikaw lang minsan hindi mo nakikita eh. Mahalaga ka. Paano mo ma-appreciate ang ganda kung walang pangit? Hindi mo masasabing maganda siya kasi pare-pareho. Paano ma-appreciate ang doktor kung walang nagkakasakit? Oh. Ibig sabihin lahat, inalaw. Balance of nature yan. Is a balance of life. Oh. So, kailangan may maganda, meron din Hindi ka magiging bida kung walang kontrabida. kontrabida. Hindi pwedeng ma-appreciate yung positive kung walang negative. Diba? Gulat ka, no? Hindi ako nagulat. Alay. Diba? So, kung mapapansin po ninyo, everything that happened to us is designed by God. It's, minsan kasi ganito, yung plano natin sa sarili natin hindi nasusunod. Dinadivert tayo ni Lord para sa ikagaganda pa ng buhay mo. Yung diversion sa'yo dito sa Alliance in Motion Global, yung iba sa inyo ang tingin nyo pinilit, yung iba sa inyo napipilitan sa una, yung iba naman feeling nyo parang kayo ay niloko or na-trick kayo dito coming into here to this business. Pero God is paving the way para mapunta ka dito kasi alam niya yung mga taong tutulong magbago ang buhay mo nandito sa loob ng kwarto. Kasi minsan yung kapamilya mo, minsan sila pa yung hindi tutulong sa'yo para gumanda buhay niya. Minsan yung kapamilya mo, sila pa yung magne-negative sa'yo. Minsan pa kung sino yung kadikit mo, sila pa yung ihila pababa sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi ayaw nila maging successful ka kasi may iwanan mo sila. Kaya gusto niya, damay-damay kayo. Kaya minsan may mga tao ka na mapapansin mo, habang tumatagal ka sa M Global, parang nawawala sila sa sirkulasyon ng buhay mo. Yes. Tama o tama? May mga kaibigan ka negative, unti-unting lumalayo sa'yo. Bakit? Ganun talaga yung mga demonyo eh. Sabi ng mga yawa, pag malapit, may control sa'yo. Pero kapag sila lumalayo at nawawala na yung tinig niyan, ibig sabihin, napupunta ka na sa tamang grupo, napupunta ka na sa tamang organisasyon, napupunta ka na sa tamang kumpanya na magbabago ng buhay mo. Nasa Alliance in Motion Global na kasi. Diba Sir Bong? Gano'n naman eh. Mararamdaman mo na unti-unting nagbabago yung sarili mo.
Tama o tama? Sa Yung dating negative, nagiging positive. What's the hardest thing sa isang para maging successful ka? Pagdadaanan mo talaga yung pain. Correct. Kasi pag hindi mo napagdaanan yan, hindi mo masisavor kung magiging successful ka. Ano yung kwento mo? Yung nilait ka, pinagtawanan, lahat may kikwento yun kung hindi mo pagdadaanan. Ako, matindi yung din pinagdaanan kong panglalait. Hindi kong sabihin ng mga kaklase ko, wala ka nang naisip na gawin. Benta ka lang ng supplement, may tsura ka pa man din. Ang sakit yun. Sabihin sa'yo, may tsura kahit wala, masakit yun, di ba? Ganun kasakit yun. Kasi yung mga inaakala mong maniniwala sa'yo, Sila pa yun. lalo yung nanay ko. Kaya kilala sir, yung nanay ko, number 1 na yun yung mahatak sa amin. Negative. Nanay ko, yan si Bong, walang kwenta yan. Isipin mo, marinig mo sa nanay mo yun. Totoo yun, kahit na kausapin yun. Yan, walang kwenta yan. Imbis na magtanim ako ng galit, inintindi ko. Bakit? Kasi may nakikita ako na hindi niya nakikita. Tama. Sabi ko, patutunayan ko na mali siya. Ganun lang naman, hindi yung magagalit. Huwag kang magtatanim ng galit kasi anihin mo yun. Hindi mababali ang law of reproduction. Whatever you sow, you shall reap. Anong tinanim mo, anihin mo. So magtanim ka ng mabuti. Huwag kang magtanim ng sama ng loob kasi anihin mo yan. Tama. Kaya minsan sumasama yung sama na sama ng loob ng mga downlines mo kasi tinanim mo sa kanila yan. Diba? Pang, mga gano'n. Lalo na sinabihan ako na, yan, walang kwenta yan. Nakabila ko ng first car ko. Montero Sports, top of the 1.9 million cash. Yeah. Tinawagan ko agad yung mami ko. Mami na. Yaman na, hindi ba? Mami na. Sabi ko, hello mom. I'll be going back home. Pangasinan kami. Sino taga Pangasinan dito? Sabi ko, I'll be bringing with me my new Montero Sports top of the line 1.9 million cash. Pag-uwi ko doon, busina ako sa gate, parang tumalon daw yung mami ko. Anak ko yan! Tapos tumakbo siya. Takbo siya kasi malayo yung malayo yung pintuan sa gate, malayo. Ngayon nga, magta-tricycle ka pa, marating mo lang. Pato ni Armin na nasa lubot. Pagdating ko, binuksan mo pinto, yakap, anak! Namiss lang! Kung makanik akala mo, santo ninyo ako. Kumain ka na ba? Ano gusto mong kainin? Sabi niya, paghanda kita. Pinaganda ako, fried chicken, fried rice, fried tilapia, Friday. Kasi yun, dumating ako doon. Pinagbabasan. Sabi ko, Mom, I'm sorry but I can't stay long. English na, English. I need to go back to Manila because I have important errands to do. Habang sinasabi ko yun, binabasa ko. Yan yung mga kwento na dapat yung pagdaanan. Ngayon, lalaitin ka, pagtatawanan ka. Pero pag nabili mo yung first car mo, hindi ka na magsasalita. Pag nakita nila yung resulta mo, mapapahiya sila. Pag-uwi ko sa doon sa Pangasinan, yung mga kaklase ko, valedictorian, salutatorian, first honor, second, third, lahat yan, kasama. Walang honor, ngayon lang, laging guest of honor sila, hindi. Sinakay ko yung salutatorian namin. Siya naman, kumutong Diyos, lawal. Sabi ko, salutatorian, walang sariling sasakyan. Sabi, ang ganda ng sasakyan, mamatay ka sa igit. Yun ang mga bawi, pag may resulta ka, bawing-bawi ka na doon. Correct. So, sino yung mga nahihirapan ngayon, taas ang kamay? Sino yung mga medyo nakakaramdam ng challenge, taas ang kamay? Enjoyin mo yan. Ngayon lang yan. Sabihin mo, ngayon lang yan. Lilipas din to.
Kasi tandaan mo, yan, pinagdadaanan mo na mapait ngayon. Yan ang matamis na kwento mo in the next years to come. Yan ang magiging inspirasyon sa MOA Arena. Yan ang magiging inspirasyon sa mga anniversary. Kasi bakit naman, di ba, naging global ambassador ka, isa lang downline mo. Naging millionaire circle ka, hindi ka na-reject. Di ba? Pwede ba yun? Yumaman ka, dalawa lang downline mo, left and right. Kasi lahat even if you ask your uplines before you, ang naririnig nyo lang yung masayang kwento. Pero yung mga masasakit, masalimuot, yung mga yung kwentong maalaala mo kaya, bawat isa kasi merong ganun. Ilag mo yun. Sulat mo. Because that will be your story at the end of your journey pag naging mayaman ka na. Yes. Pag yumaman at sobrang yaman mo na sa Ingloban, lahat ng mga negative, lahat ng mga nangutya, lahat ng mga taong hindi naniwala, even parents mo, wala na silang choice kundi maniwala. At pag ikaw ang pinakamayaman sa pamilya mo, tandaan mo to, kahit ikaw ang bunso, ikaw ang magdi-decide. Tatanungin ka ba ng nanay mo, anak, saan tayo kakain? Yes. Anak, anong gusto mong ulam? Eh pag wala kang pera, nay, gusto ko ng ng minudo, manihimik ka nga. Ulam natin kamote lang. Eto, seryoso. Tanong niyo si Sir Bong. Meron silang group chat. At yung mga classmate niya, bigla nagpaparamdam. Iniimbitahan si Sir Bong, reunion daw. Reunion. Sabi ko, yes, hey, come on. Let's get it on. Biglang sabi, ikaw ang taya. Gets nyo? Na-gets nyo? Imbis na magalit ako, naramdaman ko na ibig sabihin, ngayon alam na nila. Oh, ngayon, kumain kami sa labas. Sino magbabayad? Sila. Ha? Sila. Bili mo lang. Sila. Ba't ako? Sila. Ako naglabas ng pera, binigay ko, bayaran nila sa cashier. Ako pa magbabayad, ako na naglabas ng pera. Ang kapal naman ang mukha nila. Diba, ganun ang mangyayari sa inyo. Honestly, ngayon hindi ka nakakahawak ng libo-libo. Ngayon lang yan. Dati hindi rin akong kahawak. Pag-sweldo. Si Bunso lang lumilipad. Sabi ko may pakpak pala yung pera. Alam mo yun? Diba? Bayad ng kantin, yung mga pinag-utangan. Pag uwi mo sa bahay, nakaabang na yung landlady. Yung landlord. Lahat na yun. Sahod na yun. Bayad sa bahay. Kaya pag sweldo, madaling araw ako umuwi. Yung tulog na yung may-ari. Tapos naka-alarm ako, madaling araw din. Yung bago magising, nakaalis na ako. Ang hirap ng ganung buhay. Ay, wag ka, Sir Bong, marami nakaka-relate yan. Di ba na ano nyo yun? For how many years, empleyado ako. Ano yun? Kasangkapan ka lang. Gagamitin ka lang ng amo mo para yumaman siya. Ang mahirap sa'yo, nagpagamit ka naman. Umaga, hapon, gabi, abutin ka pa linggo, gamit na gamit ka. Kaya ngayon, losyang ka na. Ganon ang empleyado. Losyang ka na. Hindi mo ba nakuha yung pangarap mo? Oh, ang hirap mag-empleyado, honestly. Pero alam mo, Sir Bong, lahat ng pinag-uusapan natin, it will all boil down to the commitment of everyone. Kasi hindi ka pwede maging successful kung wala kang commitment. Kayo ba committed yumaman? Yes! Kayo ba committed na maging successful? Yes! Kapag committed ka na maging successful, dapat ang commitment mo, whether you like it or not, gagawin mo yun sa bagay. Whether gusto mo o hindi mo gusto mag-recruit, magre-recruit ka. Hindi mo gusto o gusto mo na mag-prospect, magpo-prospect ka. Whether na hindi mo gusto, hindi mo feel, or hindi mo gustong pumunta ng office at mag-attend ng training, dapat nag-a-attend ka. Kasi ang pagyaman, walang pinipiling sitwasyon. Dapat gusto mo, hindi mo gusto, ang commitment mo, laging ginagawa yung negosyo mo.
Yan ang commitment. Kasi walang yumaman na gusto mo ngayon, bukas pahinga muna. In short, you want to become successful, gawin mo lahat ng bagay na hindi ka komportable. Tama. Alam bakit? Kasi lahat ng bagay na komportable ka, ginagawa mo yan, di ba? Tingnan mo yung tsura mo. Di ba? Nagigets nyo? Nakuha mo na ba yung resulta na maganda? Hindi, di ba? So, ibig sabihin, yung opposite side, gawin mo yung mga bagay na hindi ka komportable, doon mo makukuha ang mga pangarap mo. Ano yung mga hindi komportable? Yung antok na antok ka. Tapos, Yan, kamukha nyo kanina. Tingnan nyo mga katabi nyo. Ay, tinan mo. Tinan mo yung nakapikit. Pag tinan mo, ba't ka nakapikit? Nagpe-pray lang. Di ba? Yung iba, bigyan mo lang ng spot na yan. Nakakatawa, pero totoo. Tama. Di ba? Hindi. Totoo yun. Di ba, no? Kaya ka tumayo di ba? Nakakatawa lang, pero totoo yan, honestly. Yan yung mga, katulad yan, no? I commend you guys, kahit mainit, Correct. still you choose to stay. Palakpakan nyo naman yung bawat isa. You know, we highly commend all of you kasi sa labas ng mundo ng networking, they celebrate today as their gala day. Asa ng mga tao ngayon? Nasa mall, nagsiswimming, out of town, nagiinom, kumakain, nag-enjoy. But all of you are here sacrificing your time, you're sweating today, papaypay ka non-stop, tumatawa, may na-absorb. It's sacrifice, it's part of your commitment to your success. Kaya, palakpakan niyo yung bawat isa. You deserve that big round of applause kasi lahat ng tinataya mo ngayon, may sukli yan. Yes! Lahat. Ilang beses na yan umatay ng NECO, ng NDO pala, sorry. Ilang beses na yung umatay ng NDO. Multiple times na hindi na mabilang sa daliri. Pero bakit sila nandirito? Bakit sila nakikinig pa rin? Bakit sila nag-e-enjoy? Bakit kayo kasama nila dito? Because consistency will declare and dictate your success. The more na consistent ka sa isang bagay, no matter how small or big yung ginagawa mo, by hook or by crook, lalabas at lalabas ang resulta mo. Yes! Kung kakaiba yan sa pakikinig ng music. Tama. The first time that you heard about the song, di ba, minsan ang ganda, pero hindi mo alam lyrics. Oo. Di ba? Salabat ba yung sinasabi mo? Ganun ka, di ba? Actually, sir, kung magagaling ang Pilipino dyan, akala mo bumubuka yung bibig, kabisado, pero pag pinos mo, iba pala yung yung sinasabing lyrics. Di ba? Paulit-ulitin mo lang, just like a song. Ulit-ulitin mong kantahin. Di ba? Mga ilang ulit mo yan, mamaya nakakasundan mo na. Kasi nakuha mo na yung lyrics, di ba? Mamaya naliligo ka, kumakanta ka, di ba? Baby shark do 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 do. Baby shark do do do. Gagano-gano ka, di ba? Mamaya wala na yung kanta, ikaw na mismo. Oo. Kinakanta mo Na na. LSS ka. Dahil consistent kang Nakikinig. nakikinig. Mamaya wala na yung pinapakinggan mo, ikaw na mismo yung nagsasabi. So ganun din sa ating negosyo. Bawa, itong ginagawa namin, yung iba nagtataka, ba't ang galing-galing ng magsalita? Natural. Experience yan. Ngayon, ba't di ka pa magaling? Eh, natural, wala ka pa experience. Tatayo ka dito, alam mo yan. Tusukin mo pa mata mo, wala ka pa experience. Gets nyo? So, gain experience first. Once you gain experience, pag tayo mo nito, kasi nag-usap nga kami, wala nang PowerPoint. Oh. Ba't tayo magpa-PowerPoint? Eh, kwento natin, kwento ng ating pinagdaanan. Ba't tayo na kailangan pa PowerPoint? Ano ka pa nga? Eh kahit isang araw tayo mag-usap dito, hindi ako maubusan eh. Yung iba, Sir Perry, pag nagsasabi, huwag tayo matay niya Sir Bang, ang tagal ng training niya, maabot yan alas 10. Sabi ko, 2 oras pa meron ako. Kapatid ko yung soul. Ayaw tinitingnan eh. Diyan ko tinitingnan sino yung matira mayaman. Correct! Kaya global, matira! Si Cardo nga, 7 taon mong sinubaybayan. Correct! May, Hanggang sa Quiapo, sinundan oh, ko pa. may part 2 pa, no? Hindi ko nga pinapanood yan, yung Oo. pagtatakbo niya dyan, tapos hinahabol siya ni Jan Estrada. Yung pinapanood yan.
Tapos yung muntik na makilala yung tatay niya, di ba? Oo. Tapos hindi ko nanonood. Tapos sumali pa si Diwata. Yung pinapanood niya. Kaya nga eh. Kwenta yung mga yan, mga source ko dyan. Tuloy, it's a matter of where do you spend your time the most? Being successful o hindi? Eh huwag kang magtataka, hindi ka nagiging successful. Most of your time nasa mga bagay na hindi para doon sa pagiging successful mo. Mga wala Right. kwentang bagay, di ba? Pag sinabihan ka niya, apply naman ng training, nagko-complain ka na. Oo. Di ba? Ako, bakit ako naging successful? Huy, bakit kayo? Kasi, tumitingin ako sa May 2 oras. hours pa. Madami pang oras eh. Oo. Pwede naman kayong umalis na kung ayaw niya. Walang problema sa akin. Oo. Pero hanggat may nasa puso ko, hindi ako hinto. Yan yung tinatawag na kalayaan. Hindi yung bound ka ng oras. Hindi ka nagiging successful. Pwede na kayong umalis. Alis na kayo, ate. Ate yan? Uwi na kayo? Pwede na kayo. Wala namang problema sa akin. Ate, commitment yung pinag-uusapan, no? Pero alam niyo ba, 21 years na akong trainer. Alam ko sa experience ko, pag nag-train ako, tapos may umuwi na, may mababalitaan kayo. Oo. Masalimuot? Naipit sa elevator, nahulog sa dagat. Hindi. Alam niyo bakit ako naging successful? Tambay ako ng training. Kasi sabi ng mga mentors namin, yung mga nauna sa amin, you want to become successful, Bong? Lalo na wala akong apply na talagang nakatutok. Napalaki mo ang grupo ko by myself. Ibig sabihin, kung kaya nila, ba't di ko kaya? Yun lagi iniisip ko eh. Uh-huh. Hindi yung lagi kang nakarely sa upline. Upline. Hindi pwede, paano pag bukas patay na si upline, wala na. Hindi, huwag naman sana. Pero dapat, kung ano yung kaya ni upline, Kaya mo rin. Kaya yung sinasabi, dapat may tiwala ka sa sarili mo. Kung anong galing ni Upline, dapat maging galing mo rin. Diba? Kung ano yung magulang, yun din yung anak. Mamanahin mo yun.